Sa mga paalis pa lang po ngayon, ingat po sa biyahe. Naranasan nyo na ba yung payapang biyahe nyo sa jeep naging biglang ke-horror? Gaya nitong viral video mapapanood ninyo kung saan makikita ang gitgitan ng dalawang jeep sa isang masikip na daan sa Caloocan. Ang jeep sa kanan naunang umabante at sumagi sa kagitgitang jeep. Kaya ang nakagitgitang jeep tila nainis, kaya ito naman ang gumante at binangga ang naunang jeep. Diyos ko, ang mga pasahero nagmamadaling bumaba. Ang isa nga may dala pang bata. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga ganitong away kalsada? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, mga pampublikong sasakyan po itong naggitgitan at naggantihan. Ano pong habol ng mga pasahero nila? Well, mabuti lang at walang nangyari sa mga pasahero dahil kung meron, tiyak na pananagutan nila dapat ang pinsalang naabutan ng mga ito. Pero kung walang nasaktan, walang nasirang property, wala namang hahabulin ng mga pasahero kung walang damage. Pero syempre, pwede pa rin sitahin ng mga alagad ng pamahalaan natin ang mga nagigit-gitang mga jeep na ito dahil sila ay salot ng lansangan. So ano bang pwedeng habulin? Of course, kung meron nangyari, of course, ang actual damages gaya ng pagpapagamot, ospital at kung may namatay, cost ng burol at pagpapalibing. Kung na-ospital ang mga biktima at hindi nakapagtrabaho, pwede ring isama ang lost earnings. Siyempre naman, kung hindi naman na-aksidente, di sana ay nakapasok sa trabaho ang biktima. Meron ding posibleng moral damages for pain and suffering ng biktima or para sa hinagpis at paghihirap ng mga namatayan. Kung sobrang pabaya, may tinatawag tayong exemplary damages to set an example na bawal ang mga ganitong gawain. Of course, kung may namatay, pwede rin nabayaran ang loss of earning capacity, yung kikitain sana ng biktima kung hindi naudlot ang buhay niya na kinocompute ng korte base sa life expectancy ng isang tao. So, kailangan natin tandaan na ang mga jeep tulad ng mga bus, at tulad na rin ng mga bus at mga eroplano, mga common carrier po sila sa ilalim ng batas. At tuwing ang pasahero ay sumasakay sa isang pampublikong sasakyan, iba ang kanilang pananagutan. Unang-una, ang degree of diligence required, extraordinary diligence. Mas malaki ang responsibilidad at degree of care na expected sa mga pampublikong sasakyan. Pangalawa, baliktad po ang proseso. Kung may nangyari sa pasahero sa ilalim ng contract of carriage ng common carrier, nagkakaroon ng presumption na sila ang may kasalanan at sila ang kailangan magbigay ng ebidensya na walang pagpapabaya on their part. Pero kung ganito na ang sample ng kanilang driving, mukhang pabaya nga sila at mga reckless driver talaga. Ang tanong, attorney, anong parusa sa mga driver, lalo na mga POJ na gumagawa ng ganito sa kalsada, lalo na habang may mga sakay na pasahero? Of course, pwede silang masita para sa reckless driving na isang kasalanan sa ilalim ng Land Transportation Act at pati na rin sa rules ng MMDA at ng LTO. Kung madalas na silang nahuhuli, pwede rin silang matanggalan ng prangkisa kung mapatunayan na madalas na silang nasangkot sa violations ng traffic rules and regulations at kung talagang reckless ang ginagawa nila. Pwede ring ma-revoke ang lisensya ng driver, depende sa sitwasyon, at saka meron dapat observance of due process. Kasi nga, sa ilalim ng Section 27 ng Republic Act 4136, may kapangyarihan ng LTO chief na magsuspinde o mag-revoke ng lisensya kung mapapatunayan na hindi dapat magkaroon ang lisensya ng isang tao, whether siya ay paulit-ulit na nagbabiolate ng driving rules or kung masyadong mainitin ang ulo. Yung road rage at saka init ng ulo talaga na yan, wala talagang mabuting pagsasapitan. In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.